Kape ka muna. Para naman magising ka na sa katotohanan na hindi na ikaw ang mahal niya. Aba, gising na. Matauhan ka na. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Mula sa kabilugan ng buwan, mula sa dilim ng gabi, aking napagmasdan ang liwanag ng buwan na katulad pa rin sa nakaraan. Bakit ganito? Bakit tila ba nagbalik sa panahong ito ang taong unang minahal ko? Hindi ko maunawaan. Naguguluhan ako. Kasi bakit kamukha niya? Bakit halos lahat ng katangian ay tila ba si Jiro ang nakaraan sa buhay ko? Habang pinagmamasdan ko siyang natutulog sa kama ko, ako naman, nakaupo lang dito sa malambot at mahabang upuan habang umiinom ng kape. Pinagmamasdan ko lang siya ng halos buong gabi. Di ako makatulog at hindi rin talaga ako dinadalaw ng antok. At sa kakaisip ko sa mga nangyayari, gulong-gulo na yung isip ko. Hindi pwedeng siya ang nakaraang minahal ko. Mali ang bagay na nakikita ng mga mata ko dahil isa lang ang minahal ko. At sa kabilang buhay, muli kaming magtatagpo. Kaya bukas ang umaga, pagkagising niya ihahatid ko na kaagad siya sa bahay ng lolo niya. Alam ko naman kung saan yung bakery na yun. Tapos, mag-i-empake na ako at aalis na ako upang maglakbay ulit sa malayo. Hindi ko na alam kung kailan ako babalik. Basta maglalakbay ako upang makahanap ng sagot sa sumpang di matapos-tapos. Ang sarap ng tulog ko. Ang lambot kasi at ang bango ng kama ni Teo. Kaya lang, saan kaya siya natulog? Kasi malikot ako matulog tapos paikot-ikot ako sa kama na parang kamay ng orasan. At aba, pagbangon ko, ayun, nakita ko na si Teo. Kaya nilapitan ko na siya kaagad. Teo, magandang umaga. Saan ka natulog? Jiro, gising ka na pala. Nagtimpla na ako ng tsokolate para sa'yo. Oh, tikman mo. Hello? Nakakahiya naman, Teo. Nakitulog na nga ako tapos inaasikaso mo pa ako. Okay lang yun, Jiro. Bisita kita . Sige na, tikman mo na yung ginawa ko habang mainit pa. Kaya naman, tinikman ko na yung tsokolate na ginawa ni Teo. At aba, ang sarap. Parang sanay na siyang gumawa ng ganito. Napakasarap . Ang sarap, Teo. Pwede ka nang mag-asawa. Buti at nagustuhan mo, Jiro. Kapag gusto mo pa meron pa dito. Tsaka wala akong plano mag-asawa. Masaya na ako sa buhay ko. Oh, ganun ba?
Pero saan ka ba natulog kagabi, Teo? Jiro, alam mo, sa totoo lang, wala pa akong tulog. Nasobrahan ata ako sa kape kagabi. At medyo madami akong iniisip. Ganun ba? Hindi naman halata na wala kang tulog, Teo. Kasi ang fresh mo pa din, tapos ang ganda ng kutis mo. Parang kutis labanos. Ah, ganun ba, Jiro? O siya, pagkatapos mo hahanapin na natin yung bahay ng lolo mo. Teo, salamat talaga ha. Hayaan mo at kapag nakita ko na yung bahay ni lolo, ipapakilala kita sa kanya. Sige, Jiro. O siya, maliligo lang ako. Kaya ito, habang naliligo si Teo, ako naman, nakakadalawang tasa na ng tsokolate. Iniisip ko nga kasi kung walang tulog si Teo, gagi, napaka-fresh ng itsura niya. Paano pa kapag may tulog na? Baka mas fresh pa yun. Samantalang ako, eto, parang sinabunutan ng buhok. Tapos may muta pa pala ako, Diyos. Nakakahiya kay Teo. Umarap kasi ako dun sa malaking niyang salamin. Grabe, ako yung parang walang tulog. Sana lahat kasing fresh ni Teo. Bakit kaya ang fresh ni Teo? Ano kaya ang sikreto niya? Pero baka maganda lang talaga yung sabon niya. Ay nako, bakit ko ba iniisip ang bagay na yun? Kaya eto, nang matapos na si Teo, nakiligo na din ako. At yung sabon niya katulad lang din naman ng sabon ko. Ay nako, kaya naman, naligo na lang din talaga ako. Ang hirap lang talaga maligo dito kay na Teo. Salamin kasi yung CR nila. Kitang-kita ako sa loob. Tapos, kita ko din siya doon sa labas. Medyo nakakailang pero okay lang. Wait lang naman ang kita sa akin. Nakatalikod kasi ako. Pagkatapos kong maligo, nagbihis na ako kaagad. At ito, lumabas na kami sa hotel na tinutuluyan ni Teo. Teo, malaki talaga ng puno na yun. Sa palagay mo, mga ilang taon na yan? Kasi hula ko mga 100 years old na yan. Jiro, ako, hula ko mga 500 years na. Alo, grabe naman Teo. 500 years na talaga? Pero, naniniwala ka ba na may nakalibing daw dyan sa tabi ng malaking puno? Sinong nagsabi sa'yo, Jiro, na may nakalibing dyan? Teo, nung bata kasi ako, may nakausap akong lalaki na may dalang bulaklak. Naligaw lang ako noon kasi may sinundan akong paro-paro tapos dinala ako ng paro-paro sa lalaking yun. Tapos sabi niya, may nakalibing daw dyan sa tabi ng puno. Kamukha mo pa nga yung lalaki. Talaga ba, Jiro? Kamukha ko ba talaga? Oo, parang kamukha mo talaga. Siguro matanda na yun ngayon. At saka, ano palang ginagawa mo kahapon? Malapit sa malaking puno, Teo. Wala naman, Jiro. Namamasyal lang ako. Tsaka, ayun parang may bakery dun.
Paglingon ko sa lugar na tinuro ni Teo, aba, parang natatandaan ko na yung lugar na to. Kaya naman, nagtungo na kami doon. At sa tabi ng bakery nakita ko na ang bahay ni Lolo. Na halos walang pagbabago. Teo, ito na nga yung bahay ni Lolo. Tara, papakilala kita. Sige, Jiro. Kaya ito, kumatok na ako. At nang bumukas ang pinto, aba, si Lolo nang makita ako, inihakap niya ako. Sobrang saya niya. Kaya lang, nang makita niya si Teo, parang nagulat si Lolo. At natulala siya bigla kay Teo. Pero bakit?